Muli nga po, iniling ko tayo ay tumayo at buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians 6:9-10. Sabi sa NIV, "Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, or swindlers will inherit the kingdom of God." Sabi sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, salamat Lord sa iyong pag-ibig. Salamat Lord sa iyong banal na presensya, O God, na hindi namin Lord mararanasan o mararamdaman kahit saan sa mundo, ngunit sa iyo lamang Lord. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba ng aming sarili, O God. Lord, wala kaming maitatago sa iyo, hayag sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya Lord, humihingi kami ng tawad sa mga bagay na nagawa namin, Lord, na hindi nagbigay ng karangalan sa iyo. Sa mga bagay na nagawa namin, Panginoon, na nagbigay ng kalungkutan sa iyo, O God. Sa oras na ito, Lord, humihiling kami na pakalinisin mo ang bawat isa sa amin. Na kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na presensya, Lord, sa iyong paanan. Lord, marapatin mo, O God, na kami, Panginoon, ay mabless ng iyong banal na salita. Panginoon, alisin mo o palitan mo ang mga puso na matigas, O God, na ayaw makinig, na ayaw tanggapin ang iyong banal na salita. Palitan mo ito ng puso ng galing sa iyo, na malambot, Panginoon, na handa, Panginoong, tanggapin ano man po ang sinasabi ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, salamat sa dakong ito, na nawa ikaw lamang po ang aming maitaas. Ibinababa namin ang aming sarili, Lord, kung sino man kami, kung ano man kami. Lord, ikaw lamang po ang aming itinataas sa oras na ito. Yung pangalan mo, Jesus, dinadakila, sinasamba at pinapasalamatan namin. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Sige, tayo po ay umupo. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, sa mga balita, no, tayo ay hindi lingid sa atin, no, ang hirap sa ating bansa. Gulo, ganon din ang korupsyon. Kaya nga sa news, busy-busy ang ating mga tao sa media, di ba? Mga politiko na imbestigahan yung kaliwat kanang mga katiwalian sa ating gobyerno. Nakakalungkot lang isipin, no, na kahit alam ng lahat ng tao kung sino ang
may kasalanan. Alam ng lahat ng tao, ika nga, kung sino ang dahilan ng korupsyon sa gobyerno. Pero walang magawa ang mga tao. Walang hustisya na makamit ang mga Pilipino at patuloy pa rin nila itong ginagawa sa ating gobyerno. Nakakalungkot lang isipin, no? Sabi nga doon sa nakita ko, minsan yung mga tao nagkamali, nagnakaw ng mangga, nakulong. Di ba? Yung iba dahil siguro sa sobrang hirap ng buhay, gutom, nakapagnakaw ng pagkain, dilata o kung ano man, kulong agad. Pero yung mga politiko sa Pilipinas, magnakaw ng bilyones, nananalo pa uli sa eleksyon. Di ba? Hindi ko alam, no, bakit ganun ang culture ng Pilipino. Alam na nga, nakita na nga, naramdaman na nga. Pero pagdating ng eleksyon, ipapanalo ulit. Sabi ko nga, kailan kaya magbabago yung ating bayan? Tayong mga tao, tayong mga botante. No? So napakahirap pagka ganun. Minsan, dun sa theme na ating binasa, minsan nakatutok lang tayo doon sa immoral things, di ba? Homosexuality, masyadong na ano yung ating mga nabasa rito, di ba? But sometimes, yung pag-uusapan natin ngayon, parang hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Yung pinakaugat ng problema, yung pinakadahilan ng korupsyon. Walang iba kung hindi yung tinatawag nating greed. Sabi mo sa iyong katabi, greed. O sa Tagalog, kasakiman. O sabi mo sa iyong katabi, huwag kang sakim. Greed. No? Ano ba itong greed? Greed is a strong, selfish desire to have more of something. Most often, money or power. So, ang greed ay isang selfish desire, makasariling pagnanasa, gusto, no? Na ikaw ay magkaroon ng marami, malaki. Whether ito ay kayamanan or ito ay isang kapangyarihan. Yung gusto mong makuha lahat. Gusto mong makuha lahat ng award. Gusto mong makuha lahat ng promotion. Gusto mong makuha lahat ng mga bagay sa mundo na kahit pa wala nang natira sa kapwa mo or na kahit pa meron kang masagasaan, masaktan, madamay para lamang makamit yung gusto mo na marami ka naman na pero hindi ka pa satisfied, no? Kaya nga sa Bible, it is identified as an idol. Bakit? Kasi doon mo na linalagay yung pagmamahal. Doon mo na linalagay yung iyong tiwala. Doon sa mga bagay na gusto mong makamit. Gusto mong makuha. Well, sasabihin nyo, Pastor, hindi naman ako greedy. Di ba? Hindi naman ako sakim. Ikaw sasabihin nyo, hindi naman ako yan. Mabuti naman akong tao. Pero gusto ko sa araw na ito, na i-test natin ang ating mga sarili. Sabihin ng iba, well, hindi ko naman iniibig ang salapi. Hindi naman ako greedy sa pera. Pero kung ini-imagine mo palagi na dumami sana ang pera mo, pinafantasize mo, ano kaya kung tumama na yung tinayaan ko? Ha? Tumama na yung tinayaan ko, o loto man yan, sweepstakes, o kung ano. Tapos, isang dami kong pera, bundle-bundle na. Di ba? Pinafantasize mo. Bibili ako ng kotse. Magko-collection ako ng mga luxury cars. Ha? Diba? Kahit imagination lamang yan.
Greed, sabi nga, greed is not something we attribute to ourselves. Kaya nga itest natin yung ating sarili ngayon, tingnan natin, manalamin tayo ngayon, kung baka mamaya, no? Huwag nyo nang tingnan sa katabi nyo kung sino yung greed. Sino yung sakim dyan. Tingnan na lang natin yung ating individual na sarili. Tayo naman ang nakakaalam. Tayo naman ang nakakakilala sa ating sarili. At si Lord. Kaya itest natin ang ating sarili. We are greedy, number one, if we use illegal or immoral means to acquire things. Susukatin natin, greedy daw tayo kapag di bali nang makagawa tayo ng mga immoral na mga bagay o mga bagay na illegal, basta lamang makuha natin yung gusto natin. So yun yung number one na titingnan. Yung gusto mong makamit, yung pangarap mo, whether makuha mo siya sa pamamagitan ng immoral things or illegal na mga bagay, masasabi mo na ikaw pala ay sakim pag wala kang pakialam. Makuha mo lang yung pangarap mo kahit sa anong paraan, basta makuha mo siya. Kahit immoral, kahit illegal. Pangalawa, we are greedy if we complain more than we give thanks. Pag binigyan ka, bakit ito lang? Bakit ito lang? Ikaw na nga ang binigyan, imbis na magpasalamat, sasabihin mo pa, bakit ito lang? Dapat malaki. Mas nagpagod naman ako. Di ba? Mas marami naman akong ginawa. Di ba? Dito nga, every Saturday, yung mga kabataan natin, tinitrain ko. Kasi wala silang ginagawa patanghali. Sabi ko, nakatambay lang sila dito sa church. Teka, tulungan niyo ako, maglinis tayo ng sasakyan. No? So, naglilinis sila ng sasakyan, gano'n. Pero tinitrain ko sila na kahit mas maraming ginagawa yung isa, o bili kayo ng snack doon, pantay-pantay lang. Kumbaga, biblical yun eh. Sabi ni Lord, di ba yung nagtanim? Nag-hire yung master ng yung isa kanina niya pang pagod na. Tapos yung bago niyang hinire, tanghali lang pumasok. Pero nung nagsahuran, pantay sila, nagreklamo yung isa. Ba't ito lang natanggap ko? Di ba? Kaya sabi pala ni Lord, greedy yun pagka instead na mag-thank you tayo sa blessing ni Lord. Di ba? Mas sinasabi pa natin sa Kanya, bakit ito lang? Instead na pasalamatan mo ang Panginoon na meron, na may pag-blessing, kaysa sabihin mo na bakit ito lang ang natanggap ko. Pangatlo, we are greedy if when your financial life is going up, but your spiritual life is going down. Hello? Greedy tayo. Pag yung financial na buhay natin umaangat, umuunlad, pero yung ating spiritual na buhay naman ay bumababa. Pababa ng pababa. Hello, dyan pa ba kayo? Nakatingin pa ba kayo sa salamin? Sinusuri. Magsuri tayong lahat. Di ba? Kasi minsan, hindi natin namamalayan eh. Minamaliit natin yung greediness. Sa buhay natin. Itong huli, we are greedy if when we hurt others to get something for ourselves. Sakim tayo kapag kahit umabot na sa puntong may masaktan tayong iba. Para lamang yung selfish desire natin ay makuha natin. Kahit may mahirapang iba, kahit may ma-stress na iba. Lalo na kung wala ka namang legal basis. Parehas naman kayo sanang may karapatan, pero gusto mong lamangan ng kapwa at may masaktan na iba.
tayo ay masasabing greedy. No? Kaya nga, nakakalungkot, di ba, sa ating balita ngayon, mantakin mo, napakaraming pera, no? Salapi ang nasayang. May mga ghost projects. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Tayo nga kahit 10,000, hirap hanapin eh. Sila doon, bilyones, nandyan lang. Tapos ghost project pa. Sinabi doon, gawa na. Pag-check, nasaan? Bayad na lahat, fully paid na. Mapapaano ka na lang, mapapaganon ka na lang sa balita. Oh. Grabe. Kaya pala nagkukumahog ang mga taong makaupo sa upuan. Diba? Hindi ako mahilig sa rap pero may rap akong napakinggan na sapul ng mga politiko. Yung title niya, Upuan. Diba? Tama, hindi naman sa, although secular, pero uuwi, yun na natumbok talaga eh. Kaya gagawin ng lahat. Sana sa susunod na eleksyon maging matalino na yung mga Pilipino. No? Or wala ka rin mapili eh. Siguro bilang lang sa mga daliri natin yung talagang nagseserbisyo sa bayan. Kayo mga kapatid, anong tingin nyo? Bilang lang, no? Kasi sabi nga nila, una, mabait ka pa pero first term mo. Pero pagpasok mo doon, pag nakaupo ka na, lalo na sa Congress, di naman tayo naninira, alam naman ng lahat yan. Lugi ka pag hindi ka kumuha ng share mo eh. Ha? Kaya, ano ka na lang? O sige, sakay na. Maganda siguro yung intensyon ng iba, pero pag nandun na nakaupo na, kinakain na ng sistema. Nagiging greed. Ba't ako lang wala? Di ba? Hindi, kuha din ako. Pagpasok doon, mga naka-owner lang, unang term, pagka 1 taon pa lang, naka-ano na eh. Ano ba yung mga sasakyan ngayon na magagara? Mga naka-Lexus na, naka-Land Cruiser na, patrol na, naka-bulletproof pa. Diba? Tapos yung iba naman finiflex. Napakarami, no? Pero saan nila nakuha yung kayamanan? Dahil involved sila sa government. Kaya nga sabi ng Word of God, binabalaan tayo ng Word of God. Even si Jesus. Na huwag tayong maging huwag tayong maging greed. Sabi sa Luke 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pinag-iingat ng Diyos. Buti na lang walang politiko rito. Kasi pag pumasok ka sa politics, yan ang kailangan mong ingatan. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay Christian, pag nakita mo yung system, yung culture, ang tatanong mo sa sarili mo, kaya ko pa bang manindigan? Hindi ko linalahat ng politiko, pero konti lang yung talagang tapat. At karamihan doon, merong matibay at matatag na pundasyon, pananampalataya sa Diyos, yung mga naninindigan. O kahit yung iba, sinasabi nilang Kristiyano sila, pero hindi mo rin makita dahil kasama din. Sila rin yon. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Panginoon.
Money is the leading counterfeit god of our culture. Ang salapi, ang pinaka-karibal. Kasi aminin man ng tao, hindi, sinasamba din niya ang wealth, ang kapangyarihan, ang salapi. Money seeks to become a master. Kapag ka ang tao greedy, nagiging master niya nagiging Diyos na ang pera, nagiging Diyos niya ang kapangyarihan, nagiging greedy. Kaya nga sabi ni Lord, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. No? Sa Matthew 6 verse 19. Temporary lamang, nasisira, nawawala. Kung hindi sabi ni Lord, mag-impok tayo ng mga heavenly treasure. In fact, si Jesus, nung nabuhay siya, hindi siya nagpakahari. Si Jesus, nung nabuhay sa lupa, sa mundo, hindi siya nagpakayaman kung hindi namuhay siya ng simple. Neither, hindi siya pursue ng power. Hindi siya naghabol ng kapangyarihan, ng karangalan, ng salapi. Kung hindi, ang Panginoong Hesus natin, siya ang nag-serve sa mga tao. Hindi siya pumunta rito para i-serve siya o mag-serve ang mga tao sa kanya, ngunit pumunta siya sa lupa upang mag-serve sa mga tao. Sana yun yung motto ng mga politiko, no? Hindi sila pumunta dyan sa posisyon para i-serve sila ng mga tao. Mag-tax ang mga tao sa kanila para pangpasweldo nila at para lamang sa korupsyon at sa mga ghost projects. Para sa mga kalsadang ayos naman pero sinisira. At para sa mga kalsadang sira na ayaw ayusin. Ang daming kalsada, tinubuan na ng talahiban na eh. Hindi inayos, 10 taon na, 20 years na. Hindi pinaganda. Tapos yung mga daan na ayos. Dalawa lang ang sumisira ng daan, either nawasa, mga proyekto ng gobyerno na wala sa ayos. Sana pagpasok nila yun, hindi para makakuha sila, kundi ano yung maibigay nila sa mga tao. Lahat ng tao nagbabayad ng buwis. Di ba? Bibili ka lang kahit itlog, may buwis. Bibili ka sa mga convenience store, may tax. Bawat kibot, bawat kilos may tax. O ilang milyon tayong mga Pilipino. Ngayon, sabihin mo diyang 70% dyan, mga kumikilos sa economy. Bumibili, nagbebenta. Lahat yan, puro may mga tax. Pero anong ginagawa ng karamihan pag nandun na sila sa posisyon? Paunahan kung anong mahahakot. Imbis na yung mga tao latagan ng trabaho, ang ginawa puro ayuda. Hindi naman tayo against sa ayuda, pero sometimes na-abuse. Kadalasan na-abuso. Tama yung mga ayuda sa mga dapat talaga na matulungan. Pero dapat hindi lang dun umaasa yung tao. Pero gusto nila lagi na sunod-sunuran yung mga tao na aasa lang sa kanila. Bakit? Para sa eleksyon, sila uli yung iboboto kasi nabigyan. Tandaan natin, hindi nila pera yan. Pera din ng mamamayan yan. Kaya minsan, pag nag-i-interview yung mga politiko na didiri ako eh. Kala mo makapagsalita, kala mo kanila galing.
Sa dami ng naghihirap sa bayan, ipanalangin natin ang ating bansa, mga kapatid. Sana maawa si Lord. Kung hindi pa siya babalik, palitan niya ng mga namumuno na tapat sa Kanya. No? Pero si Jesus, hindi niya hinabol yung mga bagay na yan. Bagkus ang Panginoong Hesus nating pinaglilingkuran, siya pa ang nag-serve. Kaya wag na wag kayong hahanap ng posisyon sa gobyerno o kahit anong trabaho sa gobyerno na ang inaasam nyo na kayo ay makakakuha ng malaki sa gobyerno. Government employee man kayo, kung nandyan kayo, magserbisyo kayo dahil mahal nyo ang Diyos at mahal nyo ang bayan, ang inyong mga kapwa. No? Hindi para samantalahin. Kaya nga sabi nung pinag-aaralan natin, yung greed ay isang desire para yumaman. Ngunit ito rin ay isang trap na maghuhulog sa atin sa tinatawag nating distraction. Alam natin, the love of money, di ba, is the root of all kinds of evil. Sabi sa 1 Timothy 6, 9-10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. At dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Dahil sa paghahangad na yumaman ng tao, kahit ano na lang magawa. Kahit makasakit na, kahit magutom na ang iba. Maraming napapahamak na buhay. Yung iba sa kakahanap, sa gusto talagang magkapera, papasok sa mga bagay na illegal. May pinagbabawal ng batas. At karamihan dyan, maraming buhay ang nasisira. Either dyan ka masira sa ginagawa mo or mahuli ka ng mga authority. Maraming magulang ang nakakulong dahil sa paggawa ng illegal para lamang magkapera. Maraming mga anak ang wala ng magulang, hindi na naaruga. Bakit? Kasi ang mga parents nakakulong. Napabayaan na. Maraming pamilya ang napahamak. Buhay ang nasayang opportunity. At sabi dito, maraming mga pananampalataya ang nawala. Maraming mga tao ang nawala sa paglilingkod dahil sa pagnanasa na kumita ng maraming pera. Non-stop. Kahit meron na, hindi pa sapat. Puro na lang trabaho. Sabado hanggang Linggo, trabaho. Dahil kumikita eh. Pero hindi niya alam na pabayaan niya yung katawan, wala nang tulog, wala nang maayos na kain. Greedy, gusto lang kumita eh. Wala nang check-up, check-up. Hello? Kain ng taba, ng asukal, greedy eh. Kala nyo ba pera lang, pati sa pagkain? Kain ng lahat ng mga alam mo namang
hindi makakabuti sa katawan, wala ng oras ng pahinga. Tapos pag nagkasakit, saka lang balik sa church. May problem na. Greedy ang mga tao eh. Sabi ng Diyos, sa 7 days, 6 days kayong magtrabaho. Magbanat ng buto. Isang araw, magpahinga. Minsan yung mga amo din, greedy din, pinagtatrabaho yung mga empleyado, 24 hours, 48 hours. Parang mga zombie na gano'n, no? Alam nyo ba, mga boss kayo, pananagutan nyo yan sa Diyos. Greedy kayo masyado. Yung mga tauhan nyo, may mga sakit na. At kung kayo empleyado, huwag kang masyadong loyal sa company mo. Pag nagkasakit ka, iiwan ka niyan. Pag wala ka ng pakinabang sa agency mo, kung ano man, kaya pag pakiramdam mo, inaabuso ka na. Magreklamo ka na rin. Kasi masyadong loyal minsan kahit ano, titiisin. Kasi nga trabaho Pagka may sakit na, wala na. Wala nang paki sa'yo. Palitan ka lang, mabilis lang. Kaya dapat maging matalino ka rin kung ikaw ay nagtatrabaho. Sabi ni Lord, 7 days, 6 days magtrabaho kayo, magnegosyo kayo lahat. Isang araw lang, ilaan nyo para sa akin. Pero anong ginagawa nyo? Pati linggo, gusto yung ubusin ng mga tao. Kita greedy. May kita, malakas kita pag linggo. Kaya kahit simba, hala, trabaho pa rin, ha? Minsan hindi natin alam, masyado tayong greedy. Gusto natin pera-pera lang. Gusto natin kumita lang. Pero nauubos ang ating buhay ang panahon. Punta tayo sa church, late na, hindi natin alam kung anong topic, anong tema. Hulaan mo na, hulaan ko na lang. Late. Sabi ng Ephesians 5 verse 5, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang mga taong nakikiapid, mahalay o sakim. Yan naman sakim, greedy na naman. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kita nyo, kung pagka-greedy ka, katumbas nun na ikaw ay sumasamba, ay idolater ka. Para ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa trabaho mo, sa boss mo, sa negosyo mo, para dumami ang iyong sasalapin mo. Di ba? Nagiging greedy. Kaya ang sabi ng Panginoon huwag nating ubusin ang lahat. Huwag tayo maging sakim. Ganon din, sabi ng Panginoon, yung blessing na ibinibigay sa atin, minsan, sinasakiman natin ng Diyos. Hello? Sabi ni Lord, 100% blessing na tanggap mo. Pero huwag kang greedy, ibalik mo yung 10%. Pero ginagawa ba natin yon? Hello? Amen sa mga gumagawa. 90% sa atin, 90% sa atin, 90% sa atin. 10% lang yung sabi ni Lord, ibalik mo. Para magamit sa gawain.
part ka ng ministry, ibalik mo yung 10%. Pero anong ginagawa ng iba? O anong ginagawa ng karamihan? Lahat para sa kanila. So, sabi ni Lord, Hebrews 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Men, palakpakan natin ang Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang matakot. Ang problema, natatakot kasi tayo eh. Ayaw natin magtiwala sa Panginoon. Nagtatakot tayo, nag-aalala tayo masyado. Kaya hindi natin namamalayan na nagiging greedy na tayo sa ating buhay. Tingnan niyo mga kapatid, yung tinatawag na love of money ay masama, hindi yung mismong pera. Tandaan natin, kaklaro lang natin. Hindi dahil sa nagtatrabaho ka, nagsisikap ka, masama yung ginagawa mo. Hindi yun. Tama. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, magsikap tayo. Maging maano tayo. Ang tawag niyan? Madiskarte tayo. Maging matalino tayo. Gamitin natin yung talento natin para magkaroon tayo ng mga pagpapala na yan. Pero lagi nating tatandaan yung pera, dapat ay ginagamit natin. Hindi ang pera ang gumagamit sa atin. Hello? Dapat, yung money yung nagsiserve sa'yo. Hindi ikaw ang nagsiserve para sa money. In other words, oo, kumikita ka, pero alam mo, linggo ngayon, araw ng Panginoon yon, ano ba naman yung 2 oras na magpalugi ka kasi hindi ka greedy? Alang-alang na makumpleto mo yung worship, yung praise and worship mo sa Panginoon. Hello? Hindi mo maiwan, hindi mo talaga makapag-live, hindi ka kahit pwede naman. Yung iba sa atin, kaya naman, may oras naman tayo, ayaw lang talaga natin. Kasi nanghihinayang tayo sa mga mawawala. Pero hindi ka nang hinayang sa spiritual life mo. Kailan ka huling nagpuri? Kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling nag-worship sa Diyos? Hindi masama ang pera o kumita ng pera. Ang masama ay yung napapalitan na ng pera si Lord sa puso mo. Yun yung masama. Yung kaya mo ng isang tabi si Lord kasi may ginagawa ka, kasi kikita ka dito ng malaki. Kaya sa ating pag-aaral, ito yung malaking karibal ng Panginoon sa buhay ng tao. Even malaking challenge even sa mga mananampalataya. The love of money is a sin because it gets in the way of worshiping God. Pag nagiging sagabal na, pag nagiging hadlang na, pag nagiging pumipili ka na between A and B. A, si Lord, B, yung trabaho ko. A, si Lord, B, yung negosyo ko. Pag ganun na, mag-isip ka na. Kasi ang gusto ni Lord, kahit napaka-bless mo, kahit ang dami mong pagdating, dapat walang pagpipilian, Lord agad eh. Pero pag namimili ka na, pupunta ba ako? Si Lord ba o ito? Ito kikita ako ng malaki. Ito sayang, marami akong customer. Doon na nagiging mali. Doon na tayo nagkakasala sa Panginoon. Dahil mas
nagiging mahalaga na ang pera o mas pumapantay na ang pera kaysa sa pagmamahal natin sa Panginoon. Don't get me wrong mga kapatid, hindi mali ang magsikap sa buhay. Pero lagi niyong tatandaan, huwag tayong greedy. Sabi mo sa katabi, huwag tayong greedy. Huwag tayong sakim. Sabi ni Lord, meron tayong 7 days, 6 days. Para sa'yo yan. Sige, lagariin mo yan. Pero pag linggo, 2 hours na nga lang ng linggo ninanakaw pa natin sa Diyos. Hello? Samantalang noon, yung simba natin, 4 hours Yung nakaabot noon, 4 hours, 6:45, alas 4, may kumakatok na. Dilim pa noon Dodoorbell na. Pero tayo, hindi ba tayo greedy niyan, mga kapatid? Sabi ko kanina, bago tayo magsimula, manalamin tayo Kaya nga, anong sabi ni Lord kung tayo ay yayaman? Marami kasing tao na hindi naman nila puntiryang yumaman Pero dahil faithful sila sa Panginoon, si Lord na yung kusa. Di ba? Hindi nila kailangan talagang halos magkapamatay-matay na sa pagbabanat ng buto, walang nangyayari. Hindi, dahil faithful sila sa Panginoon, si Lord ang nagsusupply sa kanila. Hindi nila desire na yumaman. Simple lang, tuloy lang sa kung anong ginagawa na, pero si Lord na mismo ang nagbibigay ng blessing sa kanila. Kaya hindi masamang yumaman Lalo na kung yung mayaman ka dahil palagi mong inuuna si Lord sa buhay mo, blessing yun. Palakpakan natin ang Panginoon. 1 Timothy 6:17-18. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So kapag ikaw ay bless ni Lord, lalo kang binibless ni Lord dahil sinishare mo yung blessing, hindi ka sakim. Lalo kang binibless ni Lord kasi pagdating ng blessing mo, yung part ni Lord, binabalik mo sa church, sa gawain ng Panginoon. Kaya lalo kang binibless ni Lord. Itinutulong mo sa mga tao, sa mga nangangailangan. Yun sana yung ginagawa ng mga politiko. Na yun ang nasa isip nila. Pag nakuha nila yung share para sa constituent nila, gastusin nila para sa mamamayan. Pero anong ginangyari? Galing kay Gobernador, 5,000. Dadaan kay Mayor, 3,000 na lang. Dadaan kay, Councilor, dami, 1,500 na lang. Dadaan kay Barangay Chairman, 700 na lang. Galing kay Barangay Chairman, 2 udong at 2 sardinas, Youngstown. Simut Said na said. Yan ang kalakaran natin. Totoo yan, mga kapatid. Kaya masaklap ang kasaysayan. Mapagano ka na lang Verse 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila ng para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. So, hindi yung maglilikom ka, yung lalagay mo sa storage mo, 100 o 40 cars, mga luxury cars, papa-interview ka pa, ipiplex mo. Di ba? Ang dami-daming hirap, papakita mo pa doon. Meron pa ako nakita doon, binili niya lang daw dahil gusto niya yung payong. Mga milyon-milyon yun
Tapos hindi naman nagagamit. Di ba greediness yun? Kailan ba yung kaya mong sakyan? Di ba, alin na lang kung marami kang multiple cars, kaiba-iba yung purpose. Ito pang hakot ng mga tao, ito pang service. Yun, okay yun. Pero yung pare-pareho ang mukha, pare-pareho ang laki, pare-pareho ang kulay. Tapos sila na rin ang nagsabi, paano kayo lumaman? Kasi sa gobyerno. Diba parang, kaya nakakalungkot. Katulad nga ng sabi ko, kaya nga kailangan lalo tayong magsikap sa Panginoon. We're not citizens of this world. Sinabi ko na sa inyo noon, yung hope natin doon talaga sa Panginoon sa langit. Walang korupsyon, walang sakit, walang karamdaman, walang mapagsamantala, walang sakim. Hallelujah! Pero maganda rin sanang mangarap, no, hanggang hindi pa bumabalik si Lord, hanggang buhay pa tayo nandito. Sana makita naman natin umayos-ayos. Di ba? Umayos-ayos. Sabi naman ni Lord, manalangin eh. Ang mga leaders, ipanalangin yung mga leaders, yung mga government, yung nasa authorities. So sana, dumating ang panahon, hallelujah, na matauhan. Pero tingin ko, parang walang hope dito sa world. Kailangan na lang nating tiisin. At ito siguro ang paraan ni Lord para hindi tayo mahumaling dito sa mundong ito. Hindi tayo masarapan at malimutan na natin na mayroong langit na naghahantay sa Panginoon. Kaya nga, bilisan na natin, wala na tayong oras mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga si Lord, sabi niya, tingnan natin, no? Kaya nga pag dumating ang panahon na yung pera natin, yung profit natin, yung trabaho natin, yung business natin ay naging equal na sa Panginoon, rather than ma-recognize natin na si Lord ang pinanggalingan ng lahat ng yan. Kaya dapat lalo tayong maging tapat sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na competing God. Pag pumapantay na yung salapi, yung trabaho, yung negosyo, yung profit natin sa Panginoon, nagkakaroon na ng competition sa puso natin. At tandaan natin mga kapatid, greed refuses to be satisfied. Hindi mo masasabi, ngayong week lang to pastor, next week babawi ako, next week babawi ako, next week babawi ako. Sabi ng Word of God, yung greed never satisfied. Linggo-linggo yan. Araw-araw yan. Kahit may opportunity ka na naibigay mo ang oras at panahon mo sa Panginoon, kahit may pagkakataon na ibalik mo na yung part ng Panginoon, pero ayaw mong gawin, never ending yan. Hindi yan titigil hanggat hindi ka mag-decide na hindi mo ipupursige ang sarili mo. Greed refuse to be satisfied. Walang hanta, walang hinto, kaya nga greed eh. Hindi ka na makitang pumigil, greed na yon. Tandaan natin, material, wealth, possession natin, hindi yan makakapag-protect sa atin. Even sa lapi. Marami kayong kilala ng mga mayayaman, mga sikat, ngayon nagsasuffer sila sa karamdaman, hindi kayang bayaran ng pera. Kaya kung ini-invest mo lang material money, wala kang investment spiritual sa Panginoon, pag dumating ang panahon na hindi ka na kayang isalba ng pera mo, wala kang matatakbuhan. Kaya nga sabi ni Lord, wag lang tayo mag-invest. Wag tayo mag-invest ng temporary dito sa lupa. Kasi kahit hindi ka mayaman sa material dito sa lupa, pero kung mayaman ka spiritually kay Lord, yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng pera, katulad ng kagalingan, katulad ng kapayapaan, yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Spiritual wealth. Kaya pag sinabi ng doktor mo, hindi na namin kaya, wala nang pag-asa. Wala na talaga. Ganun na. Hindi na namin yan kaya.
Pero dahil nag-invest ka spiritually, may spiritual wealth ka, si Lord ang kikilos para magbigay ng himala para sa'yo. Yan ang sinasabi ng Word of God. Kaya kung invest ka lang sa pera, sa material things dito sa mundo, darating ang panahon, hindi ka na maisasalba niyan kahit gaano ka nakayaman. Kahit bilyonaryo ka, susukuan ka na ng mga doktor. Nag-invest ka lang dito, wala sa spiritual things, spiritual blessing. Kaya sabi ng Bible, mas mahalaga na meron kang investment spiritually. Kasi pag dumating ang punto na wala ka nang matatakbuhan, si Lord na lang, meron kang mawi-withdraw sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the name of the living God. Couple of verse na lang tayo, mga kapatid. Wala na tayong oras. Proverbs 23 verse 4. Huwag mong pagurin ang iyong sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Kaya kung gusto mong yumaman, kahit na ma-risk mo yung faith mo sa Panginoon, sabi ni Lord, iwasan mo. Usually, ang mga binibless ni Lord, hindi naman nila target na yumaman talaga eh. Hello? Karamihan ng mga believer na nakikita niyong wealthy ngayon, hindi nila tinarget, hindi nila pinapangarap na yumaman. Yumaman sila dahil faithful sila sa Panginoon. Tanungin niyo sila kung anong sikreto nila. Kaya kung ikaw nag-greed, sa'yo lang, kasi gusto mong yumaman, hindi ka yayaman. Or kung yumaman ka nga, may risk na mawala ka sa Panginoon. Kasi yun yung focus mo eh. Yun yung target mo eh. Nakuha natin mga kapatid. Pero kung hindi yan yung iniisip mo, inuuna mo si Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sabi ng Bible. Kung yung focus mo si Lord, mag-glorify si Lord, ma-lift yung pangalan ni Lord sa buhay mo, sigurado i-bless ka. Hindi mo nga papansinin ang yaman mo na eh. Niwala lang sa'yo, kala mo, wala. Kasi hindi yun yung focus mo eh. No? Kaya sabi ng Matthew 6 verse 31, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, pangako ng Diyos, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ang bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapagkat ang inyong suliranin ay sapat na sa bawat araw. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Diyos. Don't be greedy. Kung nagsiserve ka, mag-serve ka dahil para sa Panginoon. Kung nagsiservisyo ka sa kapwa mo, dahil ginagawa mo yan para sa Panginoon, kaya ka nagsiserve. Kung gusto mong pumasok sa politics, gagawin mo yan dahil gusto mo mag-serve sa Panginoon. At kung nakaupo ka na, huwag mong kalimutan na nariyan ka para mag-serve sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya challenge ko sa lahat mga kapatid. Yes, i-maximize natin lahat ng meron tayo. Wealth, trabaho, sipagan natin, negosyo. Lahat ng potensyal na meron tayo, galingan natin sa mga bagay na yan. Katulad nga ng Psalms 162 verse 10, through your riches increase, although your riches increase, do not set your heart on them. Unlarin ka man ng Panginoon, payamanin ka man ng Panginoon. Marami ka ng blessing, pero wag mong ilalagay ang puso mo doon.
manatili pa rin ang katapatan mo sa Panginoon. Huwag nating gawing Panginoon ng pera. Huwag tayong greedy. Kasi lahat ng buhay sa mundo, lahat ng bagay sa mundo, temporary lamang. At darating ang panahon, hindi na tayo matutulungan ng pera. Si Lord na lang ang matatakbuhan natin sa ating buhay. Inilikon tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ama naming banal, maraming salamat sa iyong banal na salita, O God. Siyang nagpaalala sa amin, Lord, kung ano ang mas mahalaga sa buhay na ito, Panginoon. Ang mahalaga sa buhay na ito, Lord, hindi paghahabol sa salapi, paghahabol sa kayamanan. Kung hindi, Lord, paghahabol na ikaw ay aming laging maitaas sa aming buhay, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung kami ay naging sakim sa oras sa iyo. Lord, patawarin mo kami kung kami ay naging sakim sa aming finances sa iyo, Lord. Pinagdadamutan ka namin, Lord. Pinagsasakiman ka namin, Lord. Patawad, Lord, kung hindi kami nakakatulong sa aming kapwa dahil iniisip namin ang aming sarili, kapakanan. Lord, patawad po. I-reveal mo sa amin, Panginoon, yung mga bagay na aming nakakaligtaan. Ipakita mo sa amin, Lord, kung ano ang dapat naming gawin. Ipadama mo sa amin, Lord, ang iyong presensya, Lord. Ipadama mo sa amin, Lord, yung tama na ayon sa iyong kalooban, Lord. Na hindi na kailanman, Panginoon, na walang maipapantay sa iyo. Wala kaming maikukumpara sa iyo, Lord. Na lahat ng trabaho, negosyo, lahat ng kayamanan na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord, hindi pwedeng maikumpara sa iyo. Dahil lahat ng ito ay biyaya mo sa amin, Panginoon. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord, na maging priority ka namin. Maging number 1 ka sa puso namin, Panginoon. Kung ano man ang ginagawa namin, Lord, ginagawa namin dahil para sa iyo, na ikaw ay maitaas, na ikaw ay salamatan, at maihayag namin ang kabutihan mo, Lord, sa sangkatauhan mo. Lord, we pray sa aming gobyerno, Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam, Lord. Na sana, Panginoon, dumating pa ang panahon na maging maganda ang buhay ng mga Pilipino. Lord, sa aming mga leaders, ipuin mo ang puso nila, Lord, na maging tapat sila sa iyo. Na namumuno sa aming bansa, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakababa, Lord, na mag-serve sila, Lord, ng merong takot sa iyo. Na unahin nila, Lord, na hindi sila maging sakim, kung hindi unahin nila ang para sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. Panginoon, salamat sa oras na ito. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Salamat, Lord, nabigyan mo kami ng puso na malambot, na handang mag-absorb, na handang mag-apply ng iyong salita. Dahil alam namin, Panginoon, narito ang katagumpayan, narito ang pagpapala sa pagsunod namin, Lord, sa iyong banal na salita. Kaya, Lord, sa iyo lamang ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.